Doc Vito, ang taas naman po ng aming triglyceride. Nagpakonsulta po kami sa aming mga butihing doktor dahil mataas yung resulta. Napayuhan po kami ng mga dapat naming gawin. At ang ating advice po sa inyo, papaano po kung nalimutan namin. Ito po yung mga dapat inyong tandaan at napakasimple. Ang triglyceride po kasi kapag tumataas po yan kapatid, pwede pong bumaba ang inyong good cholesterol, tumaas ang inyong blood pressure, tumaba po ang isang pasyente at tumaas ang inyong blood sugar. At kinalaunan kapag napabayaan nyo po, magkakaroon kayo ng heart disease, pwede kayong ma-stroke at pwede kayong magkaroon ng diabetes. Kadalasan pag nirequest ng ating mga butihing doktor yan, ang ginagawa ng ating mga pasyente, agad binubuksan yung laboratory. At ang una lang titingnan ay kasama dyan yung triglyceride. So now, nagpakonsulta, napayuhan po kayo, at binigyan po kayo ng gamot. Nalimutan kasi sobrang dami po ng pinayo. So number one, ang gawin nyo po. Kadalasan kasi, nang minemerienda nyo sa pang-araw-araw ay mataas po sa triglyceride kung hindi nyo po alam ang mga dapat iwasan. So anong gagawin ninyo para mapababa at matulungan kayo ng ating mga butihing doktor? Number one kapatid, as much as possible kung kaya pong iwasan ang lahat ng sugar or matamis. Okay? Iwasan lamang po yung mga artificial sugar. Yung mga pampatamis na nakukuha po sa candy, mga cereals, mga flavored drinks, yogurt, and mismong ice cream. Okay? Pangalawa kapatid, pag kayo po ay bumili ng mga merienda, tignan nyo po agad yung label, nasa likod or nasa harap. Basta may OSEOs, for example, lactose, glucose, maltose, sucrose, and fructose. Tignan nyo po yan. Ito po yung mga sugar po nakakataas talaga po ng triglyceride. Pangatlo kapatid, piliin nyo po sana yung fiber diet. Ito po yung mga pagkain po na makukuha po natin sa mga brown rice and quinoa. So wala pong masama po mag-shift po from white rice na gumamit po kayo ng brown rice. Okay? So doon tayo sa panglima, as much as possible, masanay na po kayong kumain ng isda kaysa po sa karne. Wala naman po masama ang karne kung paminsan-minsan lang naman. Okay, ang advice ko po sa inyo, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa probinsya, wag po kayo maiinggit kung di po kayo nakakakain po ng karne. At mas healthy po talaga ang isda, lalo po dito sa amin sa Mindoro. Okay? So, ang ating pang-anim kapatid, yung mga nuts po kapatid, hanggat maaari nga po, gawin nyo na lang pong merienda yan. Sa halip na po kayo ay bumili po ng sitsirya. Okay, lalong-lalo na po yung mga sitsirya na may mga trans fat. So, wala namang masamang magbasa ng label ha. So, anong mga nuts? Mga walnut, flaxseed, or kumain na lang kayo ng mga salad, maggawa na lang kayo ng homemade. Okay? Tapos po yung pampito, ay pwede po kayo magpakonsulta sa mga doktor pagdating sa supplement na nakakatulong po para mapababa po ang ating triglyceride. Ito po yung mga omega-3 supplement. Kailangan niya pong tignan yung mga DHA and EPA. Ito po yung mga mayaman po sa omega-3 fatty acid and supplement po no, na maganda para po sa inyo. Pero kailangan pong ipakonsulta kung ito po ay pwedeng ibigay para sa inyo ha. So number 8, hanggat maaari, ang tanong ng pasyente, Dok, pwede po bang uminom ng konting alcohol? Ang advice namin po kadalasan dyan, mas maganda pong wag na po muna kayong uminom ng alcohol. Kasi masa paunti-unti hanggang sa mapadami kayo, nagpa-repeat kayo ng laboratory, mataas pa din. Sayang naman po yung inyong ginastos sa pagpapakonsulta at pagbili po ng gamot. Okay? So number 9, hanggat maaari, no soft drinks. Wag muna po kayo kahit po mainit, kahit takam na po kayo at uhaw na uhaw, gawin nyo lamang pong buko juice or tubig yan. Okay? So, 10. 9 na lang tayo kapatid, no? Hanggat nga maaari kapatid, pang 10 natin, magbawas po kayo ng timbang. Hindi naman kailangan pong bigla nag-diet, bigla kayo nagpakagutom. Tamang pagkain po ng kanin, gulay, prutas, isda. Balansehin lang natin na wag naman magsosobra tayong kumain. At pang 11, kailangan po talaga pag kumakain kayo ng maayos, kailangan din pong samahan ng tamang ehersisyo. Pag hindi nyo po isinama ang ehersisyo kapatid, napakahirap po talaga ang pababain ng triglycerides. Even sa experience po namin, pag walang exercise, mahihirapan po kayong pababain ng
triglyceride. Bakit po? Kung kayo po ay regular na nag-exercise for at least 30 minutes per day, at least 5 days in a week po, no? Meron kayong 2 araw ng pahinga. Makakababa po ito at makakatulong pababain ng triglyceride na around 20 to 30%. Okay? So, dun po tayo sa 12. Aba, mahirap naman pong magpababa ng triglyceride na hindi nyo rin po alam yung normal value. Ang triglyceride po, pag titingnan nyo po sa laboratory, may pumula, may araw, baba, taas, hindi malaman. So, yung normal kasi is less than 150 milligrams per DL, no? Borderline natin is 150, 1 to 199 milligrams per DL. Yung ating high is more than 200 hanggang 499. At yung very high is paglampas po 500 milligrams per DL. So ito po yung mga simple values na kailangan nyo tandaan na ibig sabihin po, i-follow up nyo po yung laboratory na yan sa ating mga butihing doktor. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreñong manggagamot.